Kumusta kayo diyan? Pag-usapan natin ngayon ang mga senator judge ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay ko lang, itong mga senador na magiging senator judge, marami na kagad ang bias. Ibig sabihin, talagang guilty na agad sa kanila si Sara Duterte sa stand pa lang nila. Unang-una si Pia Hontiveros, si Pangilinan, si Aquino, at marami pa. Dahil sa kanilang pagiging bias sa palagay ko, automatic hindi pa man nagta-trial, guilty na sa kanila si Sara, si Vice President Sara. So, mga kabayan, yun ang pag-usapan natin ngayon. Ah, nakakalungkot isipin dahil yung impeachment ay isang political na usapin lamang. Bagamat kung sakaling si Sara ay mag-guilty, mawawala lang siya ng karapatang tumakbo na sa pagiging public servant o kakasuhan ba ng huli. Ang masakit, ang hahatol sa kanya ay yung unang-una wala namang mga pinag-aralan tungkol sa batas, hindi naman sila mga abogado o judge. Makikinig din magsasang-ayon din lang sila sa agos ng sistema. Pangalawa, kung anong sabihin ng advisor nila, kung mga abogado man yun at ayaw kay Sara, automatic magiging guilty na sa paningin nila. Ano man ang ilatag na ebidensya o depensa, may desisyon na sila bago pa man magsimula ang impeachment. Kaya parang nakakatawa lang tong impeachment na to eh. Makikita mo na kaagad yung ano nila, yung pagiging bias. Sa simula pa lang, guilty na agad dahil makikita mo yung against kay Sara. So dapat pag magiging judge, hindi ka nagsasalita ng laban sa huhusgahan mo dahil malalaman na 100% bias ka na o kumikiling ka na sa iyong personal na opinion. Kahit na ilatag man yung mga ebidensya laban kay Sara, guilty man siya o hindi, ganun pa rin magiging hatol ng mga judge, either yes or no lang. So, yan ang masakit na katotohanan sa impeachment. Pag ayaw na nila sa isang politician o hindi nila gusto o hindi nila kapartido, talagang ganun. Hahatulan na nila ng ayon sa kanilang emosyon o damdamin. Dahil sa ayaw nila sa ganong tao, hahatulan na nila dahil sa hindi sila iisang partido. So, yung iba lang gusto man maligtas sa mga kaso, kahit na labag sa kanilang kalooban, hahatulan nila si Sara ng guilty dahil sa may utang na loob sila. So, samantalang yung flood control hindi na pag-uusapan, mas malaki ang nawala. Ang hirap talaga ng politika dyan sa atin sa Pilipinas, aba. Hindi maintindihan. Gumagastos ng milyon-milyon sa impeachment na yan. Baka mas malaki pa yung magastos dyan kaysa sa nawalang ano ni Sara eh. Confidential fund. Confidential fund eh. Confidential nga yun eh. Pero 100% mas malaki ang gagastusin ng gobyerno sa impeachment na yan, impeachment trial na yan ang gagawin ng Senado. Malaking milyon-milyon ang magagastos nila dyan bago matapos yan. Kaya nagsasayang lang talaga ng oras ang itong mga taga-Senado na to. Wala naman ibang dahilan lang yan para maalis si Sara sa pagiging
sakaling presidential candidate. Yun lang naman ang gustong mangyari nila eh. Na hindi na makatakbo sa politika. O, di ba? Tapos, kung sakaling manalo siyang presidente sa 2028, marami ang mananagot. Nako, sigurado kahit papaano gagantihan sa nangyari sa tatay niya kaya talagang gagawan at gagawa ng paraan talagang si Sara maalis para hindi na siya makatakbo. Pipilayin talaga si Sara. Pilay ang pagtakbo niya. But finger cross, sana kahit papaano makalusot siya dyan sa impeachment na yan. Pumanig sa katotohanan yung mga senator judge na mga bias yung iba. Yung pabor kay Sara, di kahit na guilty si Sara, pabor din sila. Sa kabila, ganun din. So talagang boxing na ang labanan. So, tingnan natin sa mga susunod na panahon, na araw, kung anong magiging hatol ng senator judge. Guilty or not guilty, Sara. So, yun lang mga kabayan. God bless night. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa susunod na vlog.